3. No? Pero ako lang ipakita sa inyo ha is ang 11 to 14. So, I know kaning naay gadaghan sa ato ano nga familiar ani nga scene. No? Katuning time nga si Jesus natubang na siya karon kang Pilate, and then the next mo na dayon ang nahitabo. No? So, atong basahon ni. Let us read it all together. 1, 2, 3, go. Now, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "You have said so." But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" But he gave no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Praise God. So let us pray. Heavenly Father, we praise and we glorify you. We honor you, we love you. You are awesome God, mighty. And Lord, you are the God, the one true God, Ginoo, we serve. Father, as we karon Ginoo nga takna sa kabuntagon, we are asking, Lord God, sa imuhang Holy Spirit. Ikaw, Holy Spirit, magapanimuhat, Lord, sa amuang taliwala. And I pray, Lord God, nga matag kasing-kasing karon, matag kinabuhi karon, nga naa karon imong gidala. Ginoo, dili mo hawa, dili mo lakaw, dili mi manguli, Ginoo, without kaning bringing, Lord God, the portion, Lord God, you have prepared for everyone, Ginoo. I pray, Lord God, that you would kaning touch every heart, and Lord, kaning with your wisdom, understanding, and knowledge, Ginoo, hallelujah, kaning pasabton nimo, Ginoo, you would kaning illuminate, Lord God, your word, what we are about to hear, Ginoo. And I pray, Ginoo, nga protection sad nimo karon nga wala gyud mga lihok, Ginoo, sa kaaway nga magmadaugon, declaring imong mga anghel, Ginoo, magaprotekta karon kanamo. Hallelujah. And salamat kayo, Ginoo. To build the glory in Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. Now, I don't know kung nakasulay na ani, but have you ever been blamed? Nakatry na ba ka kaning say Bisaya sa blame, gipasanginlan, okay. Napasanginlan ka for something you did not do. No? Maybe someone murag talk na kay nadunggan nga mga istorya from other people about pertaining about sa imuha, or someone kaning na misunderstood na misunderstood ka. No? Or maybe someone nga gihukman ka or gijudge ka without knowing the full story. No? Have you ever been blamed for something you did not do? And inside of you, there was this kaning strong feeling nga kana bitong feeling nimo nga pag makadungog ka ato, or may balaan to nimo nga I need to explain myself. Di ba mao gyud na ang usual nga kaning response sa tao. This feeling ba nga I have to explain myself. I need to defend myself. I need to prove that I am right. And you know, it's normal, tama? That's being a human being. Amen? No? Now imagine this, no? Nitindog ka karon sa hukmanan, and then ng mga tao giakusahan ka. And they're telling lies sa imuha, mga bakak sa imuha. And you know, sa imuhang kaugalingon, you know the truth, no? You can defend ang imuhang kaugalingon, but you choose to stay silent. And that is what happened gayon na sa ato ang nabasa in Matthew chapter 27. That's the exact situation Jesus nga anaa siya sa ato ang giread gayon na. But he responded differently.
That instead of defending himself, he remained silent. No? Now, the heart of the message today, mga igsoon, is that Jesus stayed silent not because he was weak. Dili kay tungod huyang siya or weak siya. But because he chose grace. Grasya. Ingay mong katapad, grasya. Amen? Aliw ko click sa presenter na lang diha sa gawas. Okay, diha lang. I-click lang. I-click lang. Wait lang. Yan. So balik ko na ko, he stayed silent. Jesus stayed silent not because he was weak, but because he chose grace. No? Nato lang tawon karon kaning first thing ato ang ma-learn sa kaninga sin or kaninga panghitabo karon, no? Ato makita that Jesus or the silence of Jesus shows his strength. No? Ingna imuhang kaugalingon strength. Ingon pa diari in Matthew in verse 14, but ang he diara is Jesus, gave no answer, not even to single charge, so that the governor was greatly amazed. Matingala ka ba nganong diba, usually gyud ang tao pag akusahan ka mo nadyo kay something nga i-defend para sa imong kaugalingon, tama? That is why ang governor, si Pilate this time, he was so amazed nganong wala siya response. Daghan kayog charges against kang Jesus, but he remained silent. And Jesus was not weak. Dili siya weak. He could have spoken. Pwede jud kay niya i-defend ang iyang kaugalingon. He could have defended himself. He could have proven nga whatever unsa tong mga gitestify against atong mga tao, mga priest, mga elders, those accusations are wrong. Tama? But he didn't. Wala niya gibuhat. Nganuman? Because he was in control. Mga igsoon, silence is not always weakness. Sometimes silence, mga igsoon, is strength under control. Amen? Imagine, kita na tao nga isog kaayo. Dili lang sa picture, apil pa yun sa personal. Naisog kag naong ba? Kusgan yun nga tao, namoy na ilhan nga kusgan nga tao. No? Nya kana nga tao kabalo pag yun mo karate, kabalo makig-away gyud, mutan na to MMA fighter gyud. No? Hunahunataw nato na nga tao. And then somebody nag-insulto atong tawhana. And then katong nga tao nga kusgan kaayo wala siya ni fight back. No, ngano man? Because he knew his strength. Kabalo siya sa iyang strength. Amen? But someone gani who feels nga nabati niya nga kaning he is weak inside always need to prove something. Balik ko na ko. Someone who feels weak inside always needs to prove something, no? Kung katong ganing gingon nako nga a weak person always needs to prove something, wala ko nag-mention diari about physical nga weakness, ha? But I am talking about insecurity inside the heart. Ang tao nga insecure always needs to be right. Ang tao nga insecure always needs the last word. Siya permanente ang last say. Ang tao nga insecure inside always needs to others to agree sa iyaha. No?
Because deep inside, they are asking ba sa ilahang kaugalingon nga, do I matter? Muna nga mga insecure nga mga tao. Am I enough? Am I respected? So unsa ilang ginamot, they try to prove themselves that I am right. I am better. No? Dapat nga kamo ang maminaw sa ako So kani nga mga panghitabo ba makita nato na labi na sa mga small nga kaning arguments nya mahimong dako na hinuon kayo nga away. Tama? Kanang mga tao nga dili mo dawat og correction. Kanang mga tao nga dali kaayo mo react sa criticism. Mga tao nga always seeks validation from others. Ngano man? It's because para sa ilaha, losing an argument is like losing value. Na kung tanawon bitaw nato gaina si Jesus in Matthew chapter 27, he was accused daghan kaayo mga false accusation. He had the truth. He had the power. But he remained silent. Why? It's because Jesus didn't need to prove himself. Jesus was secured. He didn't need to defend himself. Amen? Mga igsoon, when you know who you are, you don't need to prove yourself. No? So ako lang klaroho, no? Dili bot pasabot ba nga, dili na jud ka mustorya. Dili sad bot pasabot nga, imuha na lang i-allow ang injustice nga mahitabo sa imuha. Dili sad nako bot pasabot nga, ang kamatuoran, dili na magmatter. Sometimes you should speak. But the question is, why are you speaking? Why are you speaking? To stand for the truth or to protect ang imuhang pride? Basta to ang kanabitong adlaw-adlaw nato nga kinabuhi when someone ma-misunderstand ka or i-criticize ka or speak against you. You don't always have to react immediately. Ano man, it's because we have Jesus. When you have, our identity is in the Lord. Amen? And because of Christ, you don't need to prove your worth because you are already loved. You don't need to win every argument because God is your defender. Amen? You don't need approval from everyone because ang ato ang identity is naa diha sa Ginoo. Wala sa mga taon sa gipangstorya sa uban. Amen? When we are secure diha sa Ginoo, kabalo mo mga igsuon, you will be free from the pressure of proving yourself. Hallelujah. So, mo to siya, no? So, the silence of Jesus shows His strength. It's not, dili to ingon nga weak siya. Amen? And Jesus, dili lang siya strong, but He is also obedient. Amen? Ingnay mo ang katapad, obedient. So the silence of Jesus, or His silence, was actually a submission to God the Father. Kasabot kayo si Jesus, actually, sa unsay nahitabo, nahitabo sa iyaha. No? And this is not accident. And dili po ni siya out sa iyahang control. Plano ni siya sa Ginoo. Amen?
this was God's plan. Di ba, yung pagani, in Philippians chapter 2, verse 8, di ba? He humbled himself, or si Jesus humbled himself, even dito sa cross. Ang obedience is not always easy, tama? No? Obedience is not always easy. Sometimes, ang obedience is like staying in that place kung bisa gusto na nimo muhawa ka. Sometimes obedience is being quiet sa panahon nga gusto kayo ka mo react. Sometimes obedience means trusting when you don't understand. Obedience, mga igsoon, is choosing God's will over your feelings. Nay mga kisay mga nay anak di ari. Amen. Di na mutugan ang uban. Tawas tikludin no. Wara ba ni tasog kamot? Amen. Praise God no. Kasulay na taan nagdala nimo ang imong anak sa ospital. Di ba? Let's imagine no, bata gidala dito sa doktor. And then ang bata is grabe, nahadlok siya. Dala siya sa doktor, kitungod sa injection. Si Nathan, katong na-admit siya, ang finding is nagka-amoeba siya. Salamat sa kape. So nagka-amoeba siya, I don't know, way back 2021 or 2022, katong nga time, mo siyang gi-admit sa ospital. Every time nga muduol na gani ang nurse sa iya, muhilak yun siya. Mahadlok siya. Because every time nga i-inject tong antibiotic sa iyahang kaning dextro, sakit kaayo. So, kinsa nakasulayan na nga antibiotic, hapdos man na, di ba? So, kato nga time, nasulayan to niya, and then pag makita niya ang nurse, sabi na pag nakaputi, mahadlok yun siya, muhilak yun siya. Kaya kabalo siya, nga pag muabot na gani ang nurse, masakitan gyud ko. And he was afraid. Ug dili na siya gusto nga moadto pa og hospital. Amo ingon dami, asa man nimo gusto sa hospital o sa clinic? Dili na siya. Then katong time nga gusto nami itong nami check up, ingon ako siya, okay, let's go somewhere. Asa man ta adto? To a building. Anak ko siya, let's go to a building kay magpa-check up lagi mi. Kay na-trauma siya atong katong dikto nga na-admit siya ba? Di na siya gusto. So ato let's go to a building, and then pagsulod na mo, ana din sa no. This is not building, this is a hospital. Wala na say choice. Pero katong time nga naman gyud kaning vaccine no, kaning say tawag na ani para sa sipon-sipon. Flu vax. So amo na siyang gi-orient nga ang kana nga injectionan ka didto, pero ang sakit ana dili na kay na murag nagpaak sa amigas pero ay kabalaka na ako. Pero kabalo mo katong gi-injectionan siya ni piyong lang siya. Mo siya gigunitan. And then wala gyud siya. Di ba na yung mga bata nga pag injection makakita grabing sabaw? Tama? No? So kana nga time ba nga ang bata wala sa kasabot nganong yung naon man ko, no? Pero ningon ang parents nga ayog kabalaka naksalig lang sa ako no? And then the child stays still. No? Jesus trusted God the Father even when it led to suffering. Na ay mga moment ba sa ato ang kinabuhi nga you did the right thing, but still, ang mga butang is wala nagkadimao. Sakto? Nangalagad man tana ta, nagsimba man tana ta, pero Lord, nganong wala man ni nagkadimao ang mga butang karon? Honest man tana ka, but others, mauna hinuoy nag-succeed through dishonest gain. Nag-pray man untana, but the answer didn't come. And then mangutana ta ba, Lord, why is this happening? Kasi nakasulayan na. Lord, why was this happening? Para man tana ni sa imuha, Lord. Kani ako ang gibuhat.
But why is this happening? Mga igsoon, you don't have to understand God's plan to trust God's heart. Kung makita na nimo ang blueprint sa imong agian, mupadayon pa kaya ka? Mangutana daw ko. Kung nakita na nimo tanan, ipakita sa Ginoo tanan nimong agian sa kinabuhi hantod mamatay ka, tanan nimong trials, mupadayon pa kaya ka? You don't have to understand God's plan to trust His heart. But always remember this in Romans chapter 8:28 ba nga, all things work together for good for those who love Him. Ano sa pagkita sunod? Those who love Him and live according to His purpose. Kalimot ko na, mental block ko. Amen? Ang faith, mga igsuon, is not understanding everything. Faith is trusting God in everything. Amen? So kato siya, no? The silence of Jesus was obedience to the Father. Pero wala lang dito na end ang story. Nga nag-silence si Lord. Napagyoy something nga makaingon ka ba nga shocking nga nahitabo. It's because ang guilty, kung basahon nimo to gaina ang next adto, ang guilty nga tao mo na hinuoy na release. Unya ang inosente mo na hinuoy gi-condemn. Kinsa tong taong gi-release sa mga nakabalo? Si Barabbas. Tama? And Barabbas is a picture of us. Ingon pa diari in 27 verse 21, the governor again said to them, which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. Si Barabbas is a picture of us. And that is grace. Amen? You know, Barabbas, he was a criminal, rebelde, notorious, guilty nga tao. And he deserved punishment. But instead, yun sa siya, he was set free. Jesus took His place. Ang grasya, mga igsuon, is getting what you do not deserve. Si Barabbas deserve kaayo niya ang punishment. Pero nakadawat siya og kagawasan. Jesus deserve honor, pero ang nadawat niya is ang cross. Amen? Imagine bitaw nato ng tao nga guilty. Guilty gud siya sa court. Na ang sentensya para sa iyaha. And then another person is step forward, mingon di siya, okay, ako'y mo take sa iyahang place. Although wala mo, di man yun siguro na nagahitabo diari sa tuang kalibutan, no? Kanang sa balao, sa atua karon nga naay laing tao ang mubayad, I don't know. And then that person, if step forward din siya, okay, ako ang mubayad, ako ang mo take place nga tao. No? And then ang guilty nga tao, he walks free. No? Makaingon ka nga, that is not fair. Tama? Dili to siya patas. Muna ang grasya. We are Barabbas. Nakasala ta. We have failed. Naatay mga wrong choices sa ato ang kinabuhi. No? And sometimes, di ba, makahuna-huna ta nga, I am not worthy. God cannot forgive me. No? But ang grasya, mga igsoon, is that Jesus already took your place.
Ingon pa sa 2 Corinthians, ingon ni Paul, He became sin para sa atua. Romans 5 verse 8, Christ died for us. Ingon pa ni Billy Graham, ana siya ba nga? When Christ died, it is as if God was saying, Nak, I love you. Now listen to this truth. We are not saved because you are good. You are saved because God is gracious. Amen? But the painful part sa story is ang mga tao, naagid sila choice. And sa ilahang choice, gipili nila ang mali. Ang wrong. No? The people choose Barabbas instead of Jesus. Nga naman, kadili man si Jesus ang ilahang gusto or ang ilahang gi-expect. They wanted power. No? They wanted control. They wanted immediate result. No? Yes, Jesus, nianhi man siya sa kalibutan with humility and truth. And you know, let us listen to this truth, no? The human heart often chooses what feels good instead of what is right. Mao gini ang kasing-kasing sa tao. Ingon pa ang Bible that heart is deceitful and beyond cure. Who can understand it? Diba? The human heart often chooses what feels good instead of what is right. Mura ra gud nag kana bang mas kipili nimo ang junk food kaysa sa mga healthy nga food. The time nagikaon nimo ang junk food, lami kaayo at the moment, right? But slowly it destroys ang imuhang health. Tama? No? Ug mo ni ang ginabuhat sa mga tao today, even sa atua, no? Nabitang mas pilion na to ang sala because it feels good. Mas pilion na to ang comfort instead of obedience. Mas pilion na to ang ato ang own way over God's way. No? Ingon pa ni Uncle A.W. Tozer ba na siya nga. Ang essence kuno daw sa sala is choosing self over God. What feels right is not always what is right. Dili tanang mo pa sa nga dili tanang sa paminaw nimo nga murag sakto kay insakto. No. So mo to siya no. Kung ato siyang i-sum up tanan katong silence ni Jesus, ang iyang obedience katong there was this exchange nga nahitabo, no? Makita nato ba nga ang grasya is already happening even before the cross. Na ang grasya sa Ginoo. Amen. And Jesus was silent when he was accused. He was silent when he was rejected. He was silent when he was condemned. Nga naman. It is because Jesus was thinking of you. Now let's say for example, nga katong nga time nga gipangutana si Jesus katong mga charges sa iyahan nitubag siya. Would you think napay cross nga mahitabo? You know, kabalo siya sa truth. Pero he chose to stay silent. Because he was thinking sa imuha. Ikaw ang nasa iyang hunahuna at that time.
So imagine, no, nakakaroon sa situation nga naitao nga grabe nga nakapasakit gyud sa imuha. Imagine lang na nimo ha, ikaw nahintao nga grabe ang paghatag og kasakit sa imuha. Maybe nasa'y gistorya nga unfair para sa imuha or na misunderstood ka, no? Nya wala pa gyud nag-apologize sa imuha, no? And then you have the chance to defend yourself, mo fight back, nga i-prove to unsay ato ang ingon nga mali, no? And maybe you are right. Pero instead nga mao na imuhang buhaton, you stay silent. You stay pause. No? You choose not to react in anger. You choose not to repay hurt with hurt. You choose to respond with grace. Gipili nimo na not because it is easy, but because na-remember na nimo ba nga what Jesus did for you. And that moment, igsoon, that decision nimo, mauna ang hulagway kung ang grasya is alive sa imuhang kinabuhi. And the question is, what will you do? Unsa imuhang buhaton with the grace Jesus has already given sa imuha? Because of Jesus, karon because nagrasyahan man ta, and because of that grace, when you are misunderstood, you will choose peace over reaction. Kung naay mga unfairness sa kinabuhi or diari sa kalibutan, you will choose trust or pwede sa pilion nimo ang bitterness. Kung naay mga tao nga nakapasakit sa imuha, will you choose forgiveness or revenge? Pagbalos. Ano mga panahon nga matintal ka, will you choose sin or si Jesus? Grace is not just something we receive. Grace is something we live. Dili lang naingon nga katulang nga taknaa nga na-save ka, nagrasyahan ka. Kung diha lang na nag-stop, no. Ato na dapat ikinabuhi. Amen? Kung nagrasyahan ka, mahatag po ka grasya sa uban. Colossians 3 verse 13, forgive as the Lord forgave you. 1 Peter chapter 2 verse 23, when they hurled insult at him, unsay gibuhat ni Jesus? He did not retaliate. Wala siya nibalos. No? So mga igsoon, you don't always have to speak. You don't always have to win arguments. You don't always have to prove nga sakto ka. You are right. Sometimes the most powerful thing nga atong buhaton is to be silent, to trust God, and respond with grace. Amen? Na kung giingon na nga, before ang cross na hitabo, ang grasya was already speaking, pinaagi sa silence ni Jesus Christ. No? And today, mga igsoon, kana the same grace should be seen, makita dapat sa ato ang mga kinabuhi. Amen? Hallelujah. And that is the word of the Lord. It's short lang. No? And I know God is kaning speaking karon sa imuha. Hallelujah. Let's just close our eyes. Hallelujah. Let us pray.
Yes, Jesus. Yes, Lord. Let us all stand. Hallelujah. Let's worship the Lord. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko. wala ka namang usap. Sukat pa kani ato ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Come on, let's sing. Sukat pa. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, Tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. matinud-anon ka sa mga pulong mo, Mga saad mo kanako ikutan ko. Wala na nahasap. Sukat pa kanilan ko ang paglaom ko. ikaw lamang Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, Mga saad mo kanako ikutan ko. Wala na nahasap. Sukat pa kanilan ko paglaom ko. ikaw lamang Jesus. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, for the word. Salamat, Ginoo, for speaking to our hearts today.
At not all the time, Lord, have to prove ourselves we are right. Sometimes the best thing is to remain silent. Ingon ka, Lord, sa imong pulong, Ginoo. Kung na may mga injustices, Lord, sa kalibutan, Ikaw, Lord, ang magpanalipod ka naman. You have said, Lord, that you will going to avenge us and vindicate us, Ginoo. Hallelujah. Salamat kayo, Lord. Thank you, Jesus. Sura ba 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 ba. And I want you to hold the person beside you. I want you to pray. Pray nga kana nga kinabuhi, no, nga ang grasya sa Ginoo makita gyud. Hallelujah. Kung mga igsoon, kung mga tong nilihukan, wala ray kalahian sa mga tao nga wala na kaila kang Jesus, wala ra gyud tay kalahian sa ilaha. Ingon si Lord, we are the light of this world. A city on a hill cannot be hidden. No one light a lamp and then put it inside a bowl. But instead, kana siya nga kahayag, ibutang na siya sa lugar aron maghatag og kahayag sa uban. Pray. Pray, ana nga kinabuhi, to become the light and the salt. Kung dili gyud siya mawad-an sa iyahang saltiness. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo. Hallelujah. To build the glory in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat. So it's first Sunday of na mag-communion ta. Ang first time nimo ni buhaton, no? And whether jud kayo nimo kam nimo ni dili buhaton. But communion is every time, no, in the Bible, every time ang mga disciples ni Jesus, mga believers, every time na mag-meet sila, ilaha yun ni always ginabuhat, remembering what Christ has done on the cross.